Alam nyo mga kababayan, mixed feelings po ang naramdaman ko doon sa hearing na yon. Alam nyo, ako po ay kilala ko po itong mga vloggers na ito at ito po ay talagang hindi ho ito mga ordinaryong, sabi nga ni Marcos, inutusan mong bumili ng suka. Hindi ho. Ito ho'y mga profesional. Ito ho'y abogado. Ito po ay mga lehitimong journalist, mga tutunay at profesional na doktor. Hindi ho sila yung katulad ng mga tanso vlogger na kung saan-saan pinulot. Naintindihan ko yung init ng ulo nito mga congressman natin kasi meron naman talagang nagpapakalat ng fake news. Pero halatang halata na ang tinatarget po nila ay ang mga Duterte supporter lamang at yung mga sumusuporta sa, alam mo yun, sa kandidatura ni VP Sara Duterte. At syempre, ang binabanatan din nila yung mga pumupuna sa mga maling ginagawa nila. Alam nyo, hindi ho tama yung ganito. Ako ho, maglalabas sa inyo ng aking damdamin. Alam nyo, sa totoo lang, hindi pa po ako nakatanggap ng imbitasyon. Isa lang po yung akin natanggap, which is yung show cause order na nung nakaraan pa. Natanggap ko po yun, actually hindi naman inabot sa akin. Natanggap ko lang po yun through another third party, hindi ko na lang sasabihin kung ano, pero natanggap ko yon, tapos na po yung hearing na pinapapunta nila sa akin. Okay? So, ngayon, as of now, wala pa po akong natatanggap na kahit na ano. Gayunpaman, sumama yung loob ko nung napanood ko yung hearing na ito. Kaya ikaw, Abante, mag-sorry ka sa akin, sumama loob ko. Ganun ka di ba? Yun ang totoo, ganun ka. Pagka sumama ang loob, kailangan mag-sorry sa'yo. Ano to? Kailan ka man naging Panginoon? Ha? Ang alam ko, yung pinagsisilbihan mo bilang isang bishop, ayan ang tunay na Lord of Lords. Ikaw ano, Lord? Ako si Lord Byron. Kaya dapat, sa akin ka nagsosorry. Hindi yung... Hindi, alam mo mga kababayan, ito wala nang biro Maliho kasi. Maliho Mga kababayan, bakit? Ang mga public official, sila ho ang ating servant. They're public servant. Noong panahon ni Pangulong Duterte, yan ang idiniin. Diniin ni Pangulong Duterte. Kami ay mga trabahante nyo lamang. Bakit ngayon hindi na ganun ang asal nyo? Ang asal nyo, kayo ay Panginoon. Na pag nasaktan namin kayo, kailangan namin mag-sorry. Hindi ganun dapat Sabi nga na Supreme Court po, Supreme Court na nagsabi niyan, hindi dapat ang mga opisyal ay onion skin. Kaya pala nagmamahal ang onion dahil kinuha nyo lahat ng onion skin. Pinitas nyo na lahat, di ba? Ay nako, hindi tama yan mga kababayan. Alam mo, eto, nung pinanunod ko ngayon, mixed feelings na naramdaman ko. One, galit. Dahil, bakit tayo umabot sa ganito? Bakit tayo umabot sa ang mga public official ay asal Panginoon na? Bakit? Bakit pwede nilang babuyin ang mga kababayan natin na siyang nagpapasahod sa kanila? Ito, pinagmalaki niya pa yung tax niya. Pinagmalaki pa ni Abante. Pustahan tayo, paglabasan tayo ng tax, mas malaki binabayaran ko. Abay, dapat lang. Sa dami ng possession mo. O, di ba, nasa picture naman yan. Pinagmalaki mo pa sa social media yan. Naturalmente, mas malaki yan dapat mong bayaran. Pero ito ang pinagkaiba natin. Ikaw, nagbabayad ng tax, hindi napupunta sa amin. Kami nagbabayad ng tax, napupunta sa inyo. Yun ang pinagkaiba. So you are accountable to us, not the other way around. Huwag tayong maglokohan. Ano tayo, nananarantado ng mga Pilipino? Yung tax namin, kaming lahat ng Pilipino na nagbabayad ng tax, sa nino napupunta yan? Sa public official, sa mga projects. Ibig sabihin, bilang public government official, ikaw ay accountable sa amin. Lahat ng dapat nyong ginagastos ay makita namin dahil kami, yung tax namin na pinaghihirapan namin, napupunta sa inyong lahat. Pero yung tax ninyo, hindi namin ginagalaw yun. Walang nising kung napupunta sa amin. Kaya wala kang karapatan na sasabihin mo sa amin, kami din nagbabayad ng tax. Hindi ganun. Hindi mo magets ang logic nun. Hindi mo magets ang logic pag kami humihirit na kami nagbabayad ng tax. Ibang usapan yun, kapatid. Alam mo, ngayong araw na to makakatikim ka sa akin.
Hindi ho ako, naku po, maniwala ka sa akin. Bishop. Wag na natin tawagin congressman ito. Bishop na lang. Because congressman is a job. Okay? Congressman is a career. But being a bishop is your calling. That's who you are. At alam mo yan. Kung ikaw ay tunay na Christian, alam mo yan sa puso mo. Yung pagiging congressman mo, calling mo lang, ano mo lang yan, trabaho mo lang sa lupa yan. But being a bishop, brother in Christ, it means so much. That is you. Yan ang purpose mo sa buhay. Being a bishop. Now I will rebuke you. Makinig ka ng mabuti. Panoorin natin muna itong video na kung saan nagmalabis sa tingin ko si Bishop Abante. Sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng tanga, Mr. Chair. Kaya tinatanong It was the kita, Mr. process Chair. of distributing the Mr. Chair, AKAP. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news po kasi sasabihin na mo, tanga ang mag-uutang gobyerno. tayo. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung Sandali. Punahin muna natin yung mali mong pananaw sa pagiging reaction. So, ibig mo bang sabihin, yung mga sinasabi ng media, dahil sinasabi mo, yung iyong pagsasabi ng ganito ay based lamang sa media? So, are you telling us now that this fucking media are all biased? That this fucking media are all fake news? Yun po ba ang sinasabi ninyo? Kasi parang tinatabla ninyo yung opinion ni Madam Crisette dahil lang galing sa media. So dapat kami mismo may hawak ng dokumento o ebidensya. We are just reacting. Kailan pa naging batas sa Pilipinas ang mag-react ka ng masama sa media? Kailan pa naging illegal? Sir, tanungin ko kayo, sa anong konstitusyon yan? Saang article yan? Na bawal ka magbigay ng opinion mo kung ang opinion mo ay nanggagaling lamang sa media. Saan yun? Pakita nyo sa akin. Pag meron kayo may pakita, susunod kami lahat. Magsosorry kami. Saan yan sa ating batas? Sige nga ho, sir. Again hindi ho siya nagbibigay ng news. Si Ma'am Crisette, she's not giving news. She's just giving her opinion doon sa news na lumabas. And that is not wrong. Opinion will never go wrong. Dahil opinion nga niya yun eh. Ngayon, kung sa tingin mo mali sa'yo, tama kay Crisette, wala ka magagawa doon. Opinion niya yun eh. Wag mong pakialaman. Wag mong sakalin ng kanyang opinion. As a matter of fact, it is protected by our Constitution, Bill of Rights. Pwede kang maglabas ng hinaing mo, freedom of speech, as long as you are not, yung opinion mo ay hindi libelous o kaya nagde-defame ng tao. Pero kung sasabihin mo lang na ito opinion ko, sa tingin ko, tanga ang gobyerno dahil ganito ang ginawa nila, ito yung nakita mo yung news, there's nothing wrong with that. Kasi kung may problema at may mali talaga doon, why don't you just sue her? Sue her. O ito, nasaktan ako, kaya magdedemanda ako. Hindi nga niya pinangalanan who's the government eh. Ikaw naman, react ka ng react. Ano to? Guilty? Therefore, if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Ha? Yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. If you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. Grabe to. You listen. Tirik na tirik ang mata. Sir, ako, pagtapos ng vlog ko, I will demand you apologize. Ginanito mo yung mga vloggers dahil nasaktan ka?
onion skin ka? Ano to? Supreme Court ang nagsabi niyan, hindi dapat kayo onion skin. Tapos ganyan kayo? I demand for your apology. If they don't apologize, iko-contempt nyo? Anong klase kayo, sir? Sa totoo lang, anong klase kayo? Diktador ang ganyang klaseng pananaw. Puwersahan na mag-sorry. Mag-sorry ka, kung hindi, yari ka. Ganon? Alam mo, tanggalin mo yung contempt order nyo dyan. Sigurado ako hindi magsosorry itong mga to. You know why? Walang masama sa ginawa nila. Walang masama ho sa ginawa nitong mga vloggers na ito. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod... So ito mga kababayan ng isang patunay na kung bakit tinatawag kayong mga diktador. Imagine, you will force someone to apologize? Saan ka nakakita ng apology ay puwersahan? Matalino kayo, sir eh. Bishop kayo eh. Bishop kayo eh. Sigurado ako kung naging bishop kayo, nag-theology kayo eh. Saan kayo nakakita na puwersahan mong i-apologize? Ang Panginoon nga hindi puwersahan magpa-apologize eh. Tandaan mo ang Panginoong Hesus hindi niya pinipuwersa ang tao na mag-apologize. You know why? You know the principle kung bakit may snake o merong serpent doon sa kay Adam and Eve? Alam mo kung bakit may serpent? Hindi nyo ba maisip mga kababayan? Ikaw, bibigyan kita, bishop ka, you understand this. Bibigyan kita ng isang napakalupit na pangaral. Alam mo kung bakit may serpent doon? Tanong ko riyan yung bata ko eh. Bakit kasi, 'di ba? Bakit kasi kailangan na merong serpent doon na kung saan maaaring magkasala si Adan and Eva? Kasi tandaan niyo, doon sa ni Adam and Eva, sandali. Ito. Doon po sa Garden of Eden, 'di ba? Meron pong serpent na nilagay hindi inayaan ng Panginoon na naandoon. Alam mo kung bakit? Kasi, tandaan mo, dahil sa pagkakasala ng tao, nahiwalay siya sa Diyos. Dahil sa pagkakasala ng tao, kailangan magtrabaho ni Adan. Dahil sa pagkakasala ng tao, kailangan mag-labor ang isang babae. Antindi ng consequence ng kasalanan na yon. Bakit nilagay ng Diyos yung ahas dun? Yung serpent dun? Bakit? You know why? Because loving a person, it's a free will. Loving God is a free will. Kung tinanggal mo yung serpent na yun, yung ahas na yun, kung tinanggal mo yun, puwersahan lang nilang mamahalin ng Diyos. And that is not love. Because it was forced. Ngayon, that the serpent is there. Adam and Eve has a choice to follow God or to disobey God. That's what you call free will. Now, Mr. Abante, even in apologizing, and you're not giving the person a choice by saying, iko-contempt kita pag hindi ka nag-apologize. Anong klaseng tao ka? Dinaig mo pa ang Panginoon. Dinaig mo pa ang Diyos. Talagang ang asal mo, Panginoon na. Gusto mo, sumunod sa'yo ang tao kung hindi paparusahan mo. Ganon? What kind of person you are? Yung totoo. Tuloy natin. Po ay maghahanap na lang po muna tayo ng mga under oath. At Okay hindi to, po ha? tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat po. Okay po. Kaya fake Maliwanag po. news. Yun ang ibig sabihin, non-fake news. Ito, tutuloy ko ha. Salamat din po, Your Honor. Ito sinabi nyo, binanggit mo na ito ha. And this is something that you should apologize also. Anong sabi mo? Do not let these criminal forces twist reality to turn a strong, decisive leader into a monster. Now let me ask you, who are these criminal forces? Nasaktan siya dito, dun sa criminal forces. Akala niya siguro siya yun. Ewan ko dito, bakit mo naisip na ikaw yun? Please answer. Okay. I have this
Kasi tulad ng sabi ko, ito po ay mga reaction at opinion ko lamang. Well, therefore At, you apologize because this is okay not po, true. sir. Okay, sir. I apologize. Okay, Mr. Chair, this is the second time that Miss MJ has apologized. I hope that next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Grabe. Alam mo, pag nakita sigurado to ng korte, maling-maliho ito. Para, kung opinion niya yun anong pakialam mo? Sino ka? Sino ka para diktahan yung opinion ng Ali? Ni Ma'am MJ? Sino ka? Para kontrolin ang nararamdaman namin. Kailan ka pa namin naging boss? Kailan ka pa naging Panginoon namin? Para kontrolin mo kami. Kung yan ang opinion namin anong pakialam mo? O ikaw, may opinion ka rin sa amin. Pinakikialaman ba namin? Sapagkat meron kaming documents to show Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Being the chairman of the Committee on Human Rights and one that's investigating, I am actually insulted. So what? So what? If you are insulted, so what? Is that illegal? Illegal po ba ma-insulto kayo? Public official ho kayo We can react to your works, to your deeds. At kung ma-insulto kayo, problema nyo na yun. Hindi na namin problema yun. Kung ayaw mo palang ma-insulto, umalis ka dyan. Public official ka Nakalimutan mo? Di ba? Every authority emanates from the people. Nasa konstitusyon natin yan. Sa amin ang gagaling ang kapangyarihan ninyo. Hindi sa inyo. Ang kapal din ng mukha ninyo, sir Sa totoo lang, ang kapal din ng mukha ninyo. Statement. Again, my apologies, sir, and noted po sa mga suggestions po ninyo. At gusto ko lang din pong sabihin na yung pong post has nothing to do with you. Hindi po, it has nothing to do with, pasensya na po. Well, Mr. Chair, maraming salamat, no? Yung binabanggit mong nothing to do with me, pero yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga Tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Hindi lang sumusulat kayo kung anong gusto nyo isulat dyan. You're telling us, yung criminal forces, gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Okay, Your Honor, pero... Okay, Your Honor. Grabe to. Mga kababayan, ako nagtatanong ho sa inyo. Ganito bang leader ang gusto ninyo? Ganito bang leader? Kung kami man ako wala akong sinasabi, pero kung sila man, itong mga vloggers ito, sinabihan kayong sa tingin namin, tanga kayo. Kunwari lang, assuming na sinabi talaga nila yan, I do not know. Hindi ko nababasa yung mga post nila. What's wrong with that, sir? Una-una, eto basahin ko lang sa'yo. Article 2, Section 1 ng Philippine Constitution. Eto Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Doon pa lang, sapul ka na, sir. Democratic. Pangalawa, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Doon pa lang ho, nakakalimutan nyo ata ang kapangyarihan ninyo. Nanggagaling, sovereignty resides in the people. In the people ho, Article 2, Section 1. Kaya kung masabihin man namin na sa tingin namin ang tanga ng inyong mga desisyon sa buhay, ang tanga ng desisyon nyo pagdating sa pagtatrabaho, dahil you are our public servant, alalay namin kayo, alipin namin kayo. Yun ang tunay na description nyo. Hindi kayo ang boss namin. Nakalimutan mo ba yan, sir?
Patalino ka, sir eh. Bishop ka eh. Bakit mo nakalimutan yan? Mr. Abante, bakit? Are you going to force us to respect you? Saan yan? Saang batas po yan? Saang batas po yan, sir? Cite to me laws na kailangan hindi kami magkomento ng masama sa inyo. Cite to me laws na hindi namin kayong pwedeng sabihan. Karapatan po namin. Again hindi ko po kayo sinabihan ng tanga. Assuming lang. Let's just assume. Kasi ako sa tingin ko matalino kayo eh. Bishop kayo eh. Nakapag-theology kayo eh. Ang hirap yan Pero bakit ganito ang reaction ninyo? Ako, ang feeling ko, more than the stupidity, sa tingin ko, kayo ay umaabuso sa kapangyarihan. And you are lording over us. That's not the case, sir. Hindi ho yun. Mali ho kayo doon. Bakit ho? Nasa konstitusyon natin yan. Public servant po kayo. Huwag mong kakalimutan yan. Job pa lang yan, sir. Eto, antayin mo. Pag-uusapan natin ang calling mo. Pero again, hindi ko po alam kung saan nyo po nakukuha yung idea nyo na kayo yung criminal forces. Hindi po. Anyway, again, Ikaw ang Mr. Chair. Okay po, sir. Ikaw ang My sumulat apologies. Yes. Okay. My Sinulat apologies, mo sir. yun eh. Okay po. Tanga po ako, sir. Yun pong pag-iyak ko at yung walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain, dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Yun po yun. Pero sa mainstream media at social media ngayon, pinagtatawanan ako dahil nag-apologize ako at tinawag akong tanga. But I cannot forgive myself if I don't speak now and tell you the truth. I'm just really afraid na ma-detain at this time. At this time kasi may dalawa akong nasa critical condition na naka-bedridden na nanay at mother-in-law na nasa late stage na anytime they die. I don't want to be detained and wala ako sa tabi niya. Point taken, madam. Alam nyo mga kababayan, huwag nyo isipin na sila ay tumiklop. Hindi po sila tumiklop. They just did that kasi actually naintindihan ko. Dahil alam ko na mayroon silang mga pamilya na binubuhay. Meron silang mga inaalagaan. Katulad ho ni MJ, ito po. Inaalagaan niya ho yung kanyang nanay. Naintindihan ko that they will do everything even to the point of being shamed by this public official. Dahil gusto lang nilang malaya na alagaan dahil ayaw nilang ma-contempt. Kasi ang kasunod niyan, pag hindi sila umattend, warrant na. And they cannot afford to hide. Why? Because inaalagaan nila yung mga nanay nila. And the others are professional lawyers, professional doctors, journalists. Naintindihan ko yun. Naintindihan ko sila. But I will not stop there. Kung sa tingin nyo nakalamang kayo, easy. Sa inyo ang mundo ngayon, pero tandaan ninyo, sir, Bishop, ginawa ng Panginoon ang mundo na bilog. Hindi nyo ba naisip yun? Bakit sa tingin ninyo ginawa ng Panginoon ang mundo na bilog? Ba't hindi na lang square? Kaya naman niyang gawing square yun Ba't niya ginawang bilog? Alam mo bakit? Nagsasabi na ang mundo ay bilog, iikot yan. May mga panahon na ikaw ay makakaramdam ng tagumpay, makakaramdam na ikaw ay nasa ibabaw, pero darating panahon na nasa ilalim ka din. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa